Person's POV. Matapang na sinalubong ni Ryan ang bala ngunit bago pa ito tumama sa kanyang noo ay mabilis na inispin ng dagger ng isang tauhan sa gilid kung kaya't nasalo ng dagger ang bala. Ngunit dahil sa malakas na impact ng bala ay tumama ang matulis na dulo nito sa tiyan ng binata at napakuyom si Ryan dahil para din siyang sinaksak lalo pat patayo na tumama ang dagger. Nagkagulo sa labas ng ospital at para na rin matapos ay hahawakan sana ni Ryan ang dagger upang mas ibaon pa sa kanyang tiyan nang mabilis na inispin ni Shane ang kamay ni Ryan at bumaon din ng patalim sa palad nito kaya doble-dobleng sakit ang nararamdaman ng binata. Napasandal siya sa headboard at napatingala. Hindi may kakaila ang sakit lalo pat patuloy na lumalagas ang dugo sa katawan nito. Pumasok ang mga doktor at nurses at binigyang lunas ang binata upang mapigilan ang pagdurugo. Pansamantalang pinalabas sila Shane. Nang matapos ay muling pumasok si Shane at naabutan nitong mahimbing na natutulog ang binata. Hindi alam ni Ryan kung ilang oras o araw ba siyang nakaratay sa ospital dahil ngayon lang siya nagising at muling tumambad ang dalaga na sobrang dilim ng mukha. Shane! Nasambit niya na para siyang kakainin ng buhay ng dalaga. Hindi nagsalita si Shane at pumasok ang tatlong tauhan at inilagay sa wheelchair si Ryan at doon sila sa likod dumaan. Madaling araw iyon kaya wala masyadong pasyente na dumaraan. Isinakay si Ryan sa van at ang nagmamaneho nito ay ang tauhan at may dalawang bantay pa sa likod at si Shane naman ay sa kotse sumakay. Paalis sila sa ospital. Kahit madilim ang dinaraanan nila ay alam ni Ryan kung saan sila papunta dahil kabisado niya ang lugar. Hindi nga nagkamali ang binata nang huminto ang sakyan sa tapat ng abandonadong sementeryo kung saan ay dito niya din unang dinala si Shane. Nakatali ang dalawang kamay ni Ryan nang pinalabas siya sa van ngunit dahil sa mga sugat niya ay hindi siya makalabas. Hanggang sa tinadyakan siya ng ubod lakas ng tauhan. Kaya tumilapon siya palabas at muli ay napapikit siya ng mariin dahil sa sobrang sakit lalo pat hindi pa magaling ang mga sugat niya. Tayo! Sigaw ng tauhan pero hindi niya talaga kaya dahil sinabi ng doktor na baldado siya dulot ng pagtalon niya sa bangin. Nang hindi siya tumayo ay muli siyang tinadyakan ng tauhan at napasigaw na siya sa sakit pero pilit niyang tinatagan ang sarili na hindi maiyak. Hanggang sa pagtadyak pa ng tauhan ay napasuka siya ng dugo sa sapatos ng isang lalaki at kinuha nito ang paa at pinunas sa mukha niya. Umupo ang lalaki sa harap niya at ganoon na lang ang sakit sa kanyang dibdib nang si Sebastian Mondragon ito. His former classmate and rival in many things. Ang lalaking palagi niyang natatalo magmula sa klase, sports, at kahit pagdating sa babae palagi itong talunan pero ngayon mukhang pumabor na kay Sebastian ang pagkakataon at asawa na ito ng pinakamamahal niya. Hinawakan nito ang kanyang buhok at sabay na ngumisi, ngising ng iinsulto, ngising tagumpay. Look at yourself now. Ikaw ba si Ryan Chu? The chess master? The mafia drug lord? Nagsalita si Ryan pero mga dugo lang ang lumabas sa bibig nito. Nang bumaba si Shane sa kotse ay sakalang siya nito binitawan at iniutos sa tauhan na dalhin sa loob. Ipinasok siya sa mismong kwarto niya na kung saan ay marami ng anay dahil hindi niya na rin ito ipinapalinis at pinasunog na niya ito noon. Kaya nagtataka siya kung bakit nandito pa rin ito. Lumabas ang tauhan pagkatapos nalinisin ang kwarto at lagyan pa ng bagong comforter at unan. Pinaghandaan talaga ito upang paghigantihan siya, pero parehas ng sinabi niya ay handa siya sa lahat ng mangyayari. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at lumiwanag ang buong kwarto. Sa pagkakaalam niya ay walang kuryente pero bakit lumiwanag? Hindi na siya nakapag-isipan na lumapit sa kanya ang dalaga at pinasadahan nito ang kanyang kabuuan kung saan ay lumagas uli ang mga dugo sa sugat niya. Tinanggal ni Shane ang tali sa kanyang kamay kaya nakuha niya iyon na pagkakataon upang mahawakan ng dalaga ngunit alerto si Shane at agad siyang sinampal. Tinitigan niya ito at kahit hirap ay sumilay ang matamis na ngiti ni Ryan. Baby, sambit niya ng isang palad ulit ni Shane ang dumapo sa kaliwa niyang pisngi. Don't call me baby, you fucking bastard!
Sinagawan niya ito at sabay na inangat nito ang mukha ni Ryan gamit ang daliri na parabang isang aso lamang ang binata. Hindi ibig sabihin na hindi kita tinuluyan sa ospital ay dahil naaawa ko sa'yo, kundi dahil gusto kong unti-unti kang mamatay sa kamay ko. Pahirapan muna kita bago kita paslangin. Tura ng dalaga sabay na binitawan ng pabalibag ang mukha niya. Lumapit pa si Sebastian at hinagisan siya ng patalim. Baka hindi mo kayanin. Better kill yourself. Panginsulto nito sa kanya. Let me explain, Shane. Please. Pagsusumamo niya ngunit bingi ang dalaga sa anuman dahilan niya. Bagkus ay hinatak ni Shane ang damit ni Sebastian at hinalikan niya ito sa labi. Parang umatras ang dila ni Ryan nang naghubad si Shane sa harap ng lalaki at umibabaw ito. No. Don't do it, baby. Please. Pumatak ang kanyang luha ng sunod-sunod nang hinawakan ni Shane ang katawan ni Baste. Subalit ginisi. Baby, please. Nasasaktan ako. Sobrang sakit. Ang makita kang hawak ng iba ay para akong sinasaksak. Lalo pag ganyan. Please. Hindi ko kayang harap-harapan, baby. Pagsusumamo pa rin ni Ryan kahit sobrang hirap ay pinilit niyang gumapang upang mapigilan si Shane, subalit pumikit si Shane. Sabay ng pag-ungol nito. Hindi siya pinakinggan ng dalaga. Yes, trinidor niya ito pero hindi dahil ginusto niya kundi dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. He was forced to kill the king at his very young age. Dahil kung hindi niya papatayin ng hari ay papatayin ng kanyang mga magulang. Papatayin siya ng mismong araw na iyon. Isa lang siyang tao at kahit sino man ang nasa sitwasyon niya, marahil ay gagawin din ang ginawa niya dahil instinct na ng tao ang isalba ang sarili, ang pamilya, kanino man. Pinapatay ang hari na mismong kapatid nito upang ito ang maghari at para hindi maging masama ang pangalan ng kapatid ng hari ay pinagawa niya sa iba ang pagpaslang sa mismong kapatid nito at natupad ang kagustuhan ng kapatid ng hari dahil ito na ang namumuno sa kaharian at silang mag-anak ay pinalabas lang na pinatay. Pero ang totoo ay pinaalis sila sa bansang iyon kaya sila napadpad ng Pilipinas. Noong umalis siya, isang linggo ay dahil pumunta siya ng Poland upang iparating ang kanyang desisyon na bababa na sa pagiging isang mafia boss. Bilang isang leader ng organization ay hindi katanggap-tanggap ang kanilang gawain dahil nagluluto sila ng bawal na gamot at sa kanila ito ibinebenta sa iba't ibang bansa. Kahit pa ang lamang loob ng tao ay hindi nila pinapalagpas. At ito ang dahilan kung bakit nais niya nang tumiwalag sa grupo dahil magmula nang makilala niya ang dalaga ay nagbago na ang pananaw niya sa buhay. Ayaw niyang imulat sa maling gawain na magiging anak nila ni Shane. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil maraming malalaking personalidad ang hindi pabor sa desisyon niya. Kaya naghain ng proclamation ang isa sa mga matataas ang pwesto at ito ay kailangan siyang patayin sa loob ng isang buwan. Kapag hindi siya napatay sa loob ng isang buwan ay saka siya palalayain. Ang sino man na tumulong sa kanya ay papatayin rin. Sa loob ng isang araw ay meron lang siyang 5 oras na magpahinga at pagtapos na noon ay saka na naman siya gegerahin. Ganito ang batas ng organisasyon nila. Kaya limitado lang ang oras na kasama niya noon si Shane. Hindi niya rin pwedeng sabihin kay Shane ang tungkol dito. Rule number 1, no family involved. Kaya kahit sabihin niya kay Shane ang tungkol dito ay tsak niyang hindi ito papayag na lumaban siyang mag-isa. Kaya ito ang dahilan niya nang isinet up ang dalaga upang makulong ito para hindi siya madamay. Ngunit hindi niya kontrolado ang batas ng gobyerno kaya hindi niya alam anong nangyayari kay Shane. Huli na lang nung matapos ang isang buwan niyang pakikipaglaban sa grupo nang nabalitaan niyang nakatakas na ito. Agad siyang humingi ng tulong kay Matthew na palabasin na kabilang si Shane sa mga nabaril at namatay upang hindi na ito habulin pa ng batas. Siya rin ang isa sa dahilan kung bakit nakalabas ng bansa ang dalaga. Pero ang hindi niya sukat akalain dahil ang tourist visa lang ang nakasaad sa passport niya kaya naghintay siya ng ilang araw sa pagbabalik ni Shane at ipapaliwanag niya ang lahat. Ngunit ang ilang araw na iyon ay umabot ng 10 taon at 10 taon din siyang naghintay. Nabuhay sa lungkot at pag-iisa.
Sobrang sakit. Walang kasing sakit na harap-harapan niyang naririnig ang mga ungol ng babaeng pinakamamahal. Nagmistula siyang batang biglang humagulhol na iniwan ng isang ina. Never in his life na umiyak siya ng ganito. Kahit hapdi na mga sugat niya ikinaya niya. Hindi siya umiyak, pero ngayon, ang marinig ng dalawa niyang tenga at mata kung gaano kasaya si Shane ay parang hinihiwa ang kanyang puso. Sinuntok-suntok ni Ryan ang dibdib na sobrang naghihinagpis ang kanyang puso. Mga katanungan kung totoo bang nangyayari ang lahat ng ito. Wala nang masasakit pa ng mga oras na iyon. Nagmakaawa siya subalit para bagang nasisiyahan pa ang dalaga na makitang miserable si Ryan sa gilid na parang itong basang sisiw na naghahalo na ang dugo, luha at sipon ng binata. Nakabuka ang bibig nito na bakas ang hirap sa paghinga at tuluyan na nga itong tinalikuran ng mundo. Nakatulog ang binata na sobrang bigat ng kanyang dibdiba. Nagising na lamang siya nang binuhusan siya ng malamig na tubig ng tauhan kaya napaubos siya na muntik na siyang malunod dahil isang drum yata ang binuhos sa kanya. Ginuyod siya na lalaki palabas na parang sako lamang. Agad na tumambad sa kanya ang dalawa na masayang naghaharutan at hindi nakaramdam na sakit ang binata dahil para siyang namanhid na. Ni ang hapdi sa sugat niya ay hindi na niya iniinda. Tumahimik bigla si Shane na makita siya sa ganoong sitwasyon. Basag ang kanyang muka at para siyang palaboy sa kali. Ganoon pa man ay hindi naawa ang dalaga at nakadikwatro itong humarap sa kanya. Hawak ni Baste ang kamay niya habang naninigarilyo. Uminom muna ng tubig si Shane bago binalingan si Ryan. May sinasabi ka kagabi pero wala ko naiintindihan. Ngayon mo sabihin na lahat ng gusto mo sabihin bago patayin mo na lang ako, Shane. Yan lang ang kahilingan ko. Patayin mo na ako. Agad niyang pinutol ang sasabihin pa ng dalaga dahil kahit ay paliwanag niya ang lahat, ay hindi na maibabalik pa nangyari. Nakiusap siya. Lumuhod at umiyak ngunit tinuloy ni Shane ang pakikipagtalik nito kay Baste. Kung totoo wala na siyang magagawa dahil mag-asawa naman na sila at normal naman iyon. Pero bilang lalaki, nagmahalan sila noon. Sana man lang narespeto ni Shane ang side niya. Sana kung gagawin nila iyon ay hindi nito ipinakita sa kanya. Ngayon, para saan pa't kailangan niya magpaliwanag? Hindi na maibabalik ang nangyari at gusto na lang niya natapusin na siya ni Shane. Tumayo si Basta dahil sa phone call kaya naiwan silang dalawa sa sala. Aminado ang dalaga na naaawa siya kay Ryan ngunit mas nananaig ang galit sa kanyang puso. Lumapit siya kay Ryan at tinawakan niya ang mukha nito dahilan upang mapaluha ang binata dahil kahit balibalik rin niya ang mundo, nananatiling sa Shane ang laman ng kanyang puso at ito ang mas lalong nagpapahirap sa kanya. Kinuha ni Ryan ang kamay niya at hinalikan. Despite of everything, I still love you, Shane. But I wish na sana hindi na lang kita nakilala. Na sana hindi na lang kita tinulungan noong nabangga kita sa kalsada. Sana hindi na lang ikaw ang babaeng inibig ko. But I can't blame fate. I can't blame. I'll give you an option. 2 choices. Tinatagan ng dalaga ang sarili upang hindi mapaluha dahil ayaw niya magmukhang talunan sa harap ni Ryan. Hindi kita papatayin pero ipakukulong kita upang maranasan mo rin ang naranasan ko nung ipinakulong mo ako. O ang patayin na lang kita ngayon din. Kill me. I'm begging you to kill me now, baby. Please. Patayin mo na ako. Banaag sa mga mata ng binata ang pagsusumamo. Hirap na talaga siya at hindi niya na rin nais pang sabihin sa dalaga na tumira din siya ng kulungan. Hindi lang 1 buwan katulad kay Shane kundi mahabang panahon. Fine. Maikling sagot niya at siya na mismo ang humila kay Ryan na walang ingat na kahit dinaanan ni Ryan ang masasakit na maliliit na bato sa lupa ay hindi ito nagreklamo. Hingal sa Shane na makarating sila sa likod kung saan ay mayroong malaking hukay na naghihintay kay Ryan. Kilala mo pa ba ang mga iyan? Tingnan mo ang buhay, Ryan. Ikaw na naglilibing ng mga buhay sa mga biktima mo noon. Ngayon ikaw naman ang ililibing ko ng buhay. That's called karma. Asik ng dalaga at mabilis na tinadyakan niya si Ryan dahilan ng pagkahulog nito sa hukay. Napaupo si Ryan at pinanood niya ang dalaga na tinatabunan siya ng lupa.
Tama sa Shane, siya ang naglilibing ng mga babaeng pinarusahan niya. Pero hindi iyon biktima at mas lalong hindi niya inilibing ng buhay dahil may kanya-kanya silang nicho. Ang babaeng yun ay miyembro ng sindikato kung saan ay nagre-recruit ng mga batang kalye upang isanay sa masamang gawain. Ang pagbenta ng laman, child pornography, at maging drug seller. Yun ang gawain ng babaeng iyon at ito ang dahilan kung bakit niya pinakidnap at saka pinarusahan. Kahit namulat siya sa ganoong sistema at ganoon din ang gawain ng organisasyon nila, ay hindi niya maatim na isasali ang mga inosenteng bata upang pagkaperahan. Pinasok siya ng tatay niya noon sa organisasyon upang mag-imbestiga rin nang sa ganoon ay malaman nila ang involved na malalaking personalidad at yun nga ang nadiskubre niya. Sa mga maaamong mukha ng mga babae, hindi mo makikita na mga demonyo pala sila kapag nakatalikod. Unti-unti niya sanang matutupok na ang mga drug syndicate nang dumating sa buhay niya sa Shane at sa isang iglap nagbago ang lahat. Nawala na siya ng pakialam sa mga problema ng mundo dahil sa Shane lamang ang nakikita niya at importante sa kanya. Pero katulad ng sinabi niya, wala nang rason upang sabihin sa dalaga ang katotohanan. "You're going to bury him alive, ha?" Nasiyahan pa si Baste na madatnan niya ang asawa na patuloy na tinatabunan ng lupa si Ryan. Tinulungan pa siya ng lalaki at agad na natapos. Hanggang laag lamang ni Ryan ang lupa at hirap na din siyang huminga. Agad na naghalikan ng dalawa sa harap ng binata na parang wala ng bukas. Gusto mang umiwas ng tingin ni Ryan ay hindi niya magawa sapagkat diretso lamang ang kanyang ulo. Isang bisikleta ang inabot ng tauhan kay Shane kaya napag-iwalay sila ni Baste. Sumakay si Baste at angka si Shane sa likod nito at umikot-ikot sila kay Ryan. "Oh God, am I deserve this?" Pumatak ang kanyang luha at ito ang kauna-unahan na tinawag niya ang pangalan ng Diyos. Marami siyang kasalanan ngunit ang parusahan ng ganito ay tama pa ba? Bakit hindi na lang siya mamatay na diretso kaysa ang paglaruan pa ng dalawang ito? Tuluyang napagulol si Ryan na biglang dinaanan ng goma ng bisikleta ang kanyang ulo at para mga demonyo ang dalawang nagtatawanan. Masayang-masaya sa ginagawa nila hanggang sa natumba ang dalawa sa lupa at mas lalong humagikik hanggang sa naghalikang muli at muling umungol si Shane. "Nandito na po sa sakyan na iniutos niyo, ma'am." Baling sa kanila ng tauhan kaya napatayo ang dalawa. Para mga batang naghabulan na sumakay sa kotse at bukas ang mga pintuan habang umaandar. Muli ay pinaglaruan nila si Ryan at konting pagkakabali lang ay mahagip ang ulo ng binata. Ilang ikot pa ang ginawa nila hanggang sa napagdesisyonan nilang patayin na si Ryan. Kaya bumaba si Shane upang videohan si Baste at ipadadala nila ang video sa nanay ni Ryan at kapatid nito. Nakangiti si Shane sa malayo habang kinukuhanan niya ng kamera ang sakyan. Batid ni Ryan ang mangyayari at muli ay napangiti siya nang may halong pait sa kanyang mga mata. Si Shane, ang babaeng nagpabago sa kanya, ay siya ring babaeng tatapos sa kanya. "Minahal kita ng sobra, Shane. Pero sana, kung magkita man tayo sa kabilang buhay, ayoko nang makilala ka." Ito ang salitang namutawi sa puso ng binata habang pinagmamasdan ang dalaga hanggang sa siyam na ikot ni Baste at pang-ikasampu ay sakanin nito sasagasaan si Ryan. Humalakak pa si Baste na para ba itong nasaniba ng masamang espiritu dahil malayong-malayo na ang ugali ni Sebastian. Subalit bago ito lumiko ay malakas na sumabog ang minamaneho nitong sakyan at sa sobrang lakas ng impact nito ay tumalsik ito sa itaas ng kuweba. Kasabay ng apoy ay antunog ng mga baril at naging alerto si Shane at napadapa ito. Pero mabilis ito na nahawakan ng tauhan ni Baste at itinayo paalis doon dahil nagsilabasan din ang bulk up ni Ryan at nagpaulan ng mga bala ang dalawang kampo. Maraming namatay sa kampo ni Shane at ganoon din sa kampo ni Ryan. Kaagad na pinagtulungan ni Matthew at Ray na hukayin si Ryan at agad na binuhat ng tauhan pasakay sa helicopter. Samantalang si Matthew at Ray ay nakikipaglaban pa rin. Hanggang sa naghagis ng sunod-sunod na granada si Ray sa kalaban at saka sila sumakay sa helicopter at mabilis silang nakalipad. "I'm gonna kill that bitch!"
Sigaw ni Dahlia na siyang nagmamaniobra ng helicopter. Mito, hindi ko nakilala ang dating Shane. Paano niya nagawa yun kay Ryan? Walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Hintayin siya. Pwisit, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana pala pinatay ko na siya noon. Naghihimutok sa galit si Reynaldo habang si Matthew ay tahimik lang. Ryan, sinusuguro ko sa iyo na sinunog na sa impyerno ang Mondragon na iyon. Sa lakas ba naman ng granada, pati kotse niya, nilamon na ng apoy. How about Shane? Tanong ng binata. Nakatakas ang babaeng yun. Huwag mong sabi. If she's still alive, please. Help me to forget her. Pinutol ni Ryan ang sasabihin ni Ray at lahat sila'y napatingin sa binata. What do you mean? Si Matthew ang unang nagtanong. Matthew, do something to erase my memory about her. I want to forget her. Lumuluhang pakiusap ni Ryan at nagkatinginan ang tatlo. Hinawakan ni Ryan ang kamay ni Matthew kaya agad itong ginagap ni Matthew. Gagawin ko ang lahat. Madali lang ang gagawin dyan. Magagaling ang eksperto sa Amerika. Baka 1 taon lang maalis natin lahat ng alaala mo. Mark my word, bro. We got you. 2 years later. Long time no talk. Welcome back, bro. Nakangiti si Matthew at ibinuka pa nito ang 2 braso at niyakap ang binata. Napalitan ng kagalakan ang mukha ni Matthew dahil kanina pa ito nababagot dito sa airport. Mamiti naman si Ryan at niyakap siyang pabalik sabay na tinapik sa balikat nito. So, how's the flight? Singit ni Arya na hawak sa kamay ni Matthew. Paminsan-minsan lang kasi sila makabisita kay Ryan dahil hinahanap sila ng mga anak nila. Tanging si Ray lang talaga ang 24/7 ang nag-alaga kay Ryan. Not bad. Tugon ng binata. Kumain muna sila sa restaurant bago siya hinatid ni Matthew sa mansyon ng ama niya. Nagkatinginan pa si Matthew at Ray nang masusang sinuri ni Ryan ang dating mansyon. Banaag pa rin ang pag-aalala sa mga ito kahit na sinabi ng doktor na magaling na si Ryan. Noong una kasi ay prinangka sila ng doktor na imposible ang gusto nila mangyari dahil wala naman na-discover na gamot na pwedeng tanggalin ang alaala ng isang tao. Ilang beses silang nagpatingin sa mga psychotherapist pero hindi talaga gumaling si Ryan. Hanggang isang araw ay mayroong tumawag kay Matthew na isang magaling na scientist. Pero hindi ito restrado kaya patago lamang ang session na ginawa kay Ryan. Yun nga ay bilyon ang hiningi sa kanila kaya nag-ambagan sila upang matupad lang ang hiling ng binata. Pagkatapos ay muli nilang pinasuri sa doktor ang binata at sinabi nitong magaling na talaga si Ryan. Ang nanay ni Ryan ay ibinenta ang mga properties nila upang matustusan si Ryan. Bukod kasi sa alaala nito kay Shane ay pinatanggal pa ang mga bad sides na memory ni Ryan. Ang pagiging mafia leader at lahat ng pwedeng kaugnay sa dalaga ay natanggal din. I want to visit Dad. I also have a lot of questions that I want the right answer. Cold na boses ni Ryan na mas lalo nagpaalala sa mga ito. I am the best friend you've got. Tell me, I am willing to help, bro. Ani Matthew at inakay niya si Ryan sa veranda. How my father died. Palihim na huminga ng maluwag si Matthew. Sinabi niya kay Ryan na namatay ang ama nito sa sakit sa puso at kaya wala siyang alam sa nangyari ay dahil sa car accident niya 2 years ago at kinailangan siyang dalhin sa ibang bansa upang doon ipagamot at nakomatose siya ng 2 taon. I see. So, how about our businesses? Muling tanong ng binata at muling nag-imbento si Matthew ng isasagot. Napaniwala naman si Ryan at ayon sa kanilang usapan ay willing ito magtrabaho sa kumpanya ni Matthew upang may pantustos silang mag-ina. Do I have my own family? Muling tanong ng binata at umiling lamang si Matthew. Ipinakita pa ni Matthew ang huling ID nito 2 years ago bilang isang entrepreneur kaya tumango-tango naman si Ryan. But you have a girlfriend. Saad ni Matthew kaya napalingon sa kanya si Ryan. Where is she then? Bakit hindi siya kasama sa pagsundo sa akin sa airport? Bakit wala siya sa tabi ko nang mag-isang ako sa ospital? Kunot noon itong tanong. Dahil hindi namin sinabi sa kanya na nagising ka na. Pagsisinungaling ni Matthew. Why is that? Sumalubong ang kilay ni Ryan kaya tumawa ng malakas si Matthew. Hindi siya marunong magsinungaling kaya bago pa mangyari ang lahat ng ito ay pinaghandaan nila ang posibleng mangyari.
Dahil gusto namin na surprise siya. Katulad noong gabing isusurpresa mo sana siya ng ingrandeng proposal. Pero dahil sa sobrang mong pagka-excited, bumangga ka sa kasalubong mong drop. Ni minsan hindi ka iniwan ni Dahlia sa ospital. Namatay lang ang mom ni Dahlia kaya kailangan niya umuwi dito sa Pilipinas. Hindi niya alam na nagising ka na noong araw na umuwi siya. So, Dahlia ang pangalan niya? Siya ba yung kababata ko? You remember her, don't you? Umaliwala sa mukha ni Matthew at ngumiti naman si Ryan. My heart remember her though. Pumalatak pa si Ryan kaya kinuha ito ng pagkakataon ni Matthew upang tuksuhin ang kaibigan. Pumasok pa si Ray at nakasabay ito sa kasiyahan ng dalawa. Cheers for your new life, dude. I am happy to see you happy. Ani Ray at naghinuman sila at puno ng tawanan ang buong mansyon dahil binalikan ni Ray ang mga panahon o mga bata pa sila ni Ryan at kung paano silang magpustahan sa mga babae. Any news? Tanong ni Ray kay Matthew na ang pinupunto ay si Shane matapos nilang ihatid si Ryan sa kwarto nito dahil kailangan nitong magpahinga lalo pa at may jet lag pa ang binata. She's in the province of Makiling. Sagot ni Matthew kaya pinatigil niya si Matthew sa paglalakad. Dahil, alam mo papunta kami doon bukas sa Ryan dahil gusto niya makita sa Dahlia. Maliit lang Makiling at posible magkita silang dalawa. Nanggagalaiti sa galit si Ray. Just relax, okay? How the hell can I relax, Matt? Munti ka nang mamatay si Ryan dahil sa babaeng yun. I know. Pinutol din ni Matthew ang sasabihin ni Ray at tinaas pa nito ang dalawang palad. Sumakay sila sa kotse bago nagpaalam sa nanay ni Ryan. Si Arian kasi ay napaiwan sa mansyon upang matingnan-tingnan si Ryan lalo pat ayaw ng binata ng nurse. So what now? Malakas na boss ni Ray. Pinandan ni Matthew ang sakyan bago nagsalita. Kinausap ko na maayos si Shane at sinabi sa kanya ang plano natin kay Ryan. Mabuti nang alam niya na gusto siyang patanggal sa alaala ni Ryan. Noong isang taon ay nagpatawag ako ng media at ako mismo nagsalaysay sa totoong nangyari. Walang kulang at walang sobra. Lumapit sa akin si Shane after a month at gusto niyang makita si Ryan. Siyempre hindi ako pumayag. Hindi siya nakinig sa paliwanag ni Ryan. Hindi ko na rin siya ipinakulong dahil yun ang sinabi ni Arian. Lalo pa at may mga anak siya. Pero dahil sa sobrang galit ko, ay pinaband ko siya sa mga agencies, maging sa eskwelahan na pinapasukan niya. Hindi niya natapos ang kursong law. Wala din siyang nakuha na pera kahit sintimo sa asawa niya na si Baste dahil walang bisa ang kasal nila. Hindi ko alam kung paano siyang nakapatayo ng bahay sa Makiling at naroon din siyang sari-sari store malapit sa eskwelahan. How sure na hindi niya gagambalain si Ryan, lalo na sa araw ng kasal ni Ryan at Dahlia? Bakit kasi sa dinami-rami ng probinsya at sa Makiling pa talaga piniling maghimagsik ng Shane na iyon? Galit na sabi ni Ray. She's not. She knew that I'll put her in jail. Tura ni Matthew. Well, we can't predict time. There is a chance their paths will cross again. But it's too late for her. Pinagsisisihan ko na nagkagusto ko sa babaeng yun. Isa siyang malaking baliw. Asik ni Ray. Hinatid ni Matthew si Ray sa condo nito bago ito umuwi. Pagdating sa mansyon niya ay nag-impake siya sa mga damit nila ni Ara dahil sasama sila bukas kay Ray at Ryan patungo sa probinsya upang surpresahin si Dahlia. Are you guys okay? Tanong ni Matthew sa likod habang binabagtas nila ang daan patungo sa bayan ng Makiling. We're good. Si Ryan ang sumagot. Sakay ng barko ay tumawid pa sila ng dagat bago nakarating sa mismong mansyon ni Dahlia. Katatapos pa lang mailibing ng nanay nito kaya tahimik ang buong paligid. Naunang bumaba ng sakyan si Ryan at natanaw niya agad ang dalaga na nakaabang sa malaking gate at kumaway-kaway ito. Sabay na tumakbo papalapit sa kanya. Dahlia? What? Babe, I miss you. Thank God, nagising ka na. Umiyak ang babae at mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Babe, sambit ni Ryan at gumanti din ang yakap. Mabuti na lamang at naunang tumawag ng babe si Dahlia dahil nakalimutan niya ang tawagan nila. I miss you too, babe. I'm sorry I wasn't there when you needed me the most. Wika niya tinalagan sa noo ang dalaga. Walang katumbas ang saya sa puso ni Dahlia nang sa wakas ay pinansin siya nito. Bagamat batid ng dalaga na ito isang malaking kasinungalingan lamang dahil ni minsan na hindi tinugunan ni Ryan ang kanyang pag-ibig kahit noong mga panahong hindi pa nito nakikilala sa Shane. Pabor sa dalaga ang lahat na nangyari kay Ryan at hindi niya mapapalagpas ang pagkakataong kumampi sa kanya ang tadhana.
Kailan tayo magpapakasal? We've been in a relationship for almost 15 years, babe. Nagkatinginan sina Matthew at Ray samantalang si Aryan ay nakangiti lang. Sa pagkakaalam kasi ni Ray ay 15 years nang nanliligaw sa Dahlia sa binata at hindi 15 years na magkarelasyon. Okay lang ba sa'yo kung bukas na bukas din magpapakasal na tayo? Hindi na rin ako bata at gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Handa akong pakasalan ka anumang oras, babe. Napaluha sa Dahlia sa naging sagot ni Ryan. Ginatungan pa ito ni Matthew. Kung ganoon, hiramin mo ang wedding gown ng asawa ko. Magkasing size naman yata kayo para hindi ka na magpagawa. At baka abutin pa ng siyam-siyam ang preparation. Mungkahi ni Matthew. Pero ang gusto ko, makasal na kami bukas agad. Tama-tama dahil fiesta bukas dito at may kasalang bayan. Sasali kami. Right, babe? Parang batang saad ni Dahlia. Why not? Pwede namang magpakasal na lang tayo sa simbahan. I want to give you the best wedding you deserve because you waited for me so long. Hinalikan ni Ryan sa labi si Dahlia at buong puso itong tinugon ng dalaga. Walang humpay ang pasasalamat niya ng mga oras na iyon.